Tara, himayin natin itong RLC Q1 2026 financial report. Grabe ang tibay ng pondo nila dito. Sa daming market threats ngayon, paano kaya nakabuo ang RLC ng ganitong klasing financial fortress? Tingnan natin mismo itong first quarter SEC report nila para malaman natin yung buong kwento. Unang malaking strength nila, tumaas ng 11% ang revenues. Pumalo ng massive 12.28 billion pesos. At dahil dyan, yung net income nila, grabe, lumobo rin sa 4.4 billion pesos. Ang galing, di ba? Makikita mo talaga yung lakas nila sa sobrang lawak ng kanilang rental empire. Siyempre, malls ang bumuhat dito. Tumaas ng 7% ang kita dahil sa tindi ng foot traffic. Hindi rin nagpahuli ang residences, offices at hotels nila. Solid din yung ibinigay nilang growth. Silipin naman natin yung balance sheet. May 286.3 billion pesos silang assets panlaban sa kahit anong weakness. Look at their debt-to-equity ratio. Nasa 0.21:1 lang. Super safe at napaka-conservative nito. Bale, 9.64% lang yung net debt-to-equity nila. Perfecto na proteksyon ito laban sa kahit anong market threats. Ngayon, tignan naman natin yung nagpapagana sa buong kumpanya, yung cash flow statement nila. Unang-una, mas malakas at mas matatag yung net operating cash flows nila ngayon kumpara last year. Pangalawa, hindi sila takot gumastos para sa mga bagong opportunities at expansion ng mga properties. Pangatlo, may pumasok na napakalaking pondo mula sa isang strategic block sale ng kanilang RCR shares. Ang result, nadoble ang buong cash reserves nila in just 3 months. Grabe, di ba? Dobleng cash, sobrang liit na utang at humahataw na rentals. Yan ang literal na matatag na negosyo. Ngayong hawak nila itong 21.7 billion pesos na opportunity, ano kayang susunod nilang itatayo?